What is Republic Act 11310 or 4PIS? Who is eligible for 4PIS in the Department of Social Welfare and Development? How much is 4PIS payout per month? Magandang araw po mga kapatid, mga kabagis, mga subscribers ng YouTube. I am YouTube vlogger Charlie Pinto and welcome to my vlog and to our episode, Alamin ang Karapatan Mo, Issues and Commentaries. What is the right to invoke self-incrimination? You go to jail for the violation of Batas Pambansa number 22. What is the difference between legal separation and divorce in the Philippines? Who can avail a probation or parole? What are our online responsibilities and risk mitigation to prevent cyber libel? And come in, the return of military bases in the Philippines. Channel, subscribe, like, and comment. Charlie Pinto from Bigan City, Ilocos Sur. Salamat po, Yamanak. This is a very interesting and important topic, especially to all 4PIS members and also poor Filipinos who are not yet members of the 4PIS. The Republic Act 11310 is a law that establishes the Pantawid Pamilyang Pilipino program or the 4PIS in the Philippines. This 4PIS is a conditional cash transfer program that aims to reduce poverty by improving health, nutrition, and education. The key features of 4PIS, ladies and gentlemen. The 4PIS is a national poverty reduction strategy implemented by the DSWD or the Department of Social Welfare and Development. The program provides cash grants to eligible households for up to 7 years. And the program is based on a conditional cash transfer scheme used in other developing countries. It is not only in the Philippines who are having this kind of program, also in other developing countries. The program provides cash grant to beneficiaries who meet certain conditions. Of course, there are conditions. What are the program conditions of the 4PIS? Children must enroll in school. Children must attend school with a minimum attendance of 85%. Children ages 6 to 14 years old must be dewormed twice a year. Mapupurga po sila. Deworming. And pregnant women must receive pre- and postnatal health services or check-up. And child deliveries must be attended by a professional healthcare program and provider. And also, parents must attend family development sessions. Dapat din ng mga parents or guardian ay dumadalo sa mga session or meeting na pinatatawag ng DSWD. The 4PIS or the Pantawid Pamilyang Pilipino program was signed into law on April 17, 2019 by former Senator Laila De Lima and Senator Risa Hontiveros. Panoorin natin mga kapatid, mga subscribers ng YouTube, ang mahabang pila ng mga less fortunate nating kababayan o mga member ng indigent communities sa Metro Manila na pumipila ng gamot at tulong mula sa DSWD. Ano po atin dito? Ba't marami ba nakatambay dito sa kalsada? Pumipila sa kuwan, pumipila sa DSWD. Sila po pumipila para sa medical assistance na ibibigay ng DSWD Manila. Salamat po. Dito lang mismo sila sa labas ng University of the East.
Ano po bang pila dito? Financial assistance po. Medical. Medical assistance po. Ay, oo. DSWD. Ang aga-aga ninyo? Opo. Hindi pa nga po dito na natutulog. Uwi po kami ng maaga. Ay, ganon. Opo, kasi may mga maliliit. Okay. So, napakahaba ang pila ng mga kababayan nating humingi ng medical assistance sa DSWD. Mga kababayan nating humihingi ng tulong sa gobyerno. Sa labas lamang ng universities at ng PSDA or Philippine Schools of Business Administration dito pa rin sa Manila. Kayo din ba sa inintay niyo pagbubukas ng DSWD? Ating mga kababayan na naghihintay ng oras para sa pagbubukas ng opisina ng Department of Social Welfare and Development. Napakahaba ang pila. Kaway-kaway dyan! Sa nakasingit! Alam ko. Mga kababayan natin mahirap na umaasa sa suporta ng ating gobyerno. Para po saan yan? Mga po. YouTube. Live na live yan! Kasama din! Nakatulgo! Oo! Walang gulo kami, walis kami ha! Napakahaba ang pila. Kaya mo naman ang pahaba ng pila nito, no? Hanggang doon sa dulo. Mga kababayan natin Pilipino humingi ng tulong. Ganito na kahirap ang buhay sa Manila. Ang kantang babae ito natulog na lamang sa halos daanan ng tao, daan ng daan. Napakapanganib. Sa Quiapo po ito.
Sa video clips ko na yan mga ka-YouTube, nagpapakita na napakaraming mga Pilipino ang may hirap at indigent na humihingi ng awa at tulong mula sa gobyerno. Who is eligible for 4Ps in the DSWD? To be eligible for the program, identified poor and near poor households or families must be willing to comply with the conditions and meet the following criteria. Number 1, with 0 or 18 years old family member. Kung merong anak o kasambahay na wala pang 1 taong gulang hanggang 18 taong gulang. And with a pregnant family member at the time of registration. Yun, yung may mga buntis na kasambahay ng ito ay may rehistro sa DSWD para magiging benepisyaryo ng 4Ps. At dito natin matutunghayan at makikita ang napakaraming mga nibabalitang sa radyo at sa telebisyon na ito'y napakalaking gampanin ng mga barangay capitans dahil sila ang nag-i-screen, sila ang nagre-rekomenda sa mga magiging kwalipikadong miyembro o eligible member of the 4Ps program ng DSWD. At dito rin nangyayari ang napakaraming issue ng palakasan system mula sa kapitan at sa mga DSWD personnel na silang nag-i-screen sa mga kwalipikado. Ngunit sa aming barangay, ito'y napakalaking yaman at ito'y napakalaking tiwala namin sa aming kapitan sapagkat yun lamang mga kwalipikado talaga ang kanyang inirerekomenda para magiging benepisyaryo ng 4Ps. Saludo ko, kapitan. Ituloy natin panoorin mga kaibigan, mga ka-YouTube, ang interview ko sa ilang mga nakapila sa kalsada, napakahabang pila sa Metro Manila para sa pagtanggap nila ng tulong o ayuda mula sa DSWD. Sila po ang mga kababayan natin na masabing mahihirap sapagkat narito po sila sa malapit sa opisina ng DSWD para humingi ng medical assistance ng gobyerno. Mga pangangailangan nyo, nanay? Ano pangangailangan mo? Laura, laron. Ano? Kasi bingi po siya. Oo. Patre po pa. lang. Oo. Sakit po. Ay. Sige. Salamat po. Ito ang BBM bigas. 29 pesos per kilo. Madam, sino bang magiging recipient nitong 29 pesos per kilo ng bigas? Kasi yung makaka-avail po dito sa 29 pesos na bigas is yung mga 4Ps, senior citizen, PW at sa mga solo parent. Ano bang mga requirement? Dapat ba kinakailangan labang talagang mandatory na mayroon silang papakitang ID? Yes sir, kailangan po kasi yung ID patunay na sila po talaga is yung solo parents, ganon, 4Ps, mga senior at saka PW. Okay. Ilang kilong bigas ang maaabel ng isang recipient? Isang ID sir, isang 10 kilos. 10 kilos. Okay, salamat. Nagpapatunay sa mga napanood natin video clips ko mga kaibigan, mga ka-YouTube, na ang Pilipinas ay napakahirap na bansa. Dahil sa napakalaking populasyon nito, 110 million Pilipinos na. At
Kung nakita ninyo, napansin ninyo, marami ng mga natutulog sa lansangan, sa kalsada, maraming namamalimos dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan ng trabaho, walang angkop na pinagkukunan ng makakain. How much is Purpose payout per month? The total amount spent by the beneficiaries every month on education is 1,209 pesos and 71 centavos. It is composed of tuition and school fees, allowances, school supplies, and printed materials. The cash grant given by the government per month is 300 pesos per child for elementary pupil and 500 pesos for high school students. Ang problema dito mga kaibigan, mga minamahal kong YouTube viewers, marami na akong mga nakikita at nababalitaan na hindi para nakukuha ng isang purpose beneficiary ang kanyang tulong or financial grant sa gobyerno sa kanyang ATM, ay sinasanla na niya ito. Maaring may mga beneficiary na napapansin natin na nagsusugal naman, nagtataya ng weteng o STL, nagtutungit, palihim na nagsusugal. Bagamat yan ay alam natin na yan ay isa ng community cancer na ito. Ngunit dapat iskrinan ito ng DSWD at ganun din ng mga barangay officials para maalis sa listahan ang mga beneficiaryong ito na nagsusugal, may mga bisyo, para naman mabigyan ng pribilehyo naman ang iba pang mga mahihirap sa programang ito ng gobyerno, ang Purpose for the Pamilyang Filipino Pantawid Program. Yan lamang ang may babahagi ko sa episode na ito mga kaibigan. I hope I imparted again knowledge and information about the programs of government. Ayon sa aking bubuit, walang nang-api kung walang nagpapapi. Bawalang na nga, agyos at punit agina. Salamat po. Bye-bye!